let's graph the answer of that one. Let us begin to draw the y-axis. And the line drawn horizontally is called the x-axis. This is y-axis. Okay, sir, bakit hindi mo siya pinagitna? Okay, bakit naging ganyan? Graphing of a polynomial function, kailangan maging practical tayo. Hindi ibig sabihin kapag pinag-graph sa iyo ang isang table of ordered pair, you will stick on that arranged cross. Ibig sabihin, balance na cross. Minsan, kailangan natin maging practical. Ano ibig sabihin ng practical? Let's go back to the table of ordered pair. Ano ang pinakamababang value sa y? Diba negative 1? So, that's negative 1. That negative 1 is below. Isa lang. Wala nang negative 2, wala nang negative 3. Hanggang negative 1 lang. Ano yung pinakamataas? 15. Meaning to say, mas nagagamit natin ang positive na values kaysa sa negative. Our value of y should be only up to 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hanggang 15 lang kasi yan lang yung maximum sa table natin, sa table of ordered pair. Ano naman yung minimum? Yung negative 1 lang sa baba. So you don't need to write negative 2, negative 3, negative 4. Ano naman ang minimum sa x? Negative 2. Ano ang maximum sa x? Positive 6. Ibig sabihin, hanggang 2 ka lang. Kasi yan lang yung minimum sa x. This is x-axis. Ano yung maximum sa x? Hanggang 6. So hanggang 6 ka lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan lang ang kailangan sa graph. Let's draw one by one. Ano ang vertex? That's 2 and negative 1. So if this is your 2 as x, and this is your negative 1 as y, ibig sabihin, nandito yung vertex mo. If x is negative 2, ano ang value ng y? 15. So if this is your negative 2, ang 15 nandun sa taas. Eto. So negative 2 corresponds 15. That's your point. Okay, if x is 0, meaning to say, nandito yung x sa 0. Ano ang nagko-corresponds? 1, 2, 3. 0x, y3. So 1, 2, 3. Andito yung second point. So going down. Papunta saan? Papunta sa 2, tsaka negative 1. So dito siya. Ayan. Saan na yung isa? Yun lang kabila. If x is 4, what corresponds 4? 3. So this is 3. This is 4. So nandito yung isa. If x is 6, the y is 15. This is your 6, and this is your 15. So bangga yan sa taas. Yan. So just connect this going up. That's called parabola. So meron siyang vertex. Dito siya bumalik. So ganito ang itsura ng graph ng given na to. A classic example. Okay, ngayon, ano ang ibig sabihin ng axis of symmetry? Kapag na-determine mo na ang vertex, na-determine mo na rin ang axis of symmetry. Ano ang axis of symmetry? This is the axis. It's like imaginary line of the vertex. Imaginary line of the vertex going up vertically. Ibig sabihin, ito ay salamin nito. That's called axis of symmetry.